Ano to? Bakit hindi ko maigalaw ang mga pako? Hayop ka, bata, magbabayad ka. Wala ka ng takas ngayon dahil mamamatay ka na. Hindi pwede ito. Huwag. Nang maulila si Salazar sa kanyang mga magulang ay natuto siyang magbanat ng buto na siya lang mag-isa. Noong una ay wala siyang mapasukan hanggang sa sinubukan niya ang magluto ng kakanin. Binatang tao si Salazar. 11 anyos siya nang maulila sa mga magulang niya at ang tanging pamana lang na naiwan sa kanya ng mga ito ay ang maliit nilang bahay sa bayan ng Capiz na ang kapital ay Rojas City. Tanging siya na lang ang naninirahan sa maliit nilang bahay kaya lahat na ng klase ng trabaho ay sinubukan na ng binatang si Salazar. Haka-haka sa lugar nila ang hindi lang basta tao ang naninirahan doon. Maging kakaibang nilalang ay naroroon din pero hindi naman iyon gaanong pinapansin ni Salazar dahil wala pa namang napapaulat ukol dito. Hanggang sa maisipan ng binata na magluto at magtinda na lang ng mga kakanin dahil noong araw ay yon ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Kahit bata pa siya noon ay talagang nakatutok siya sa pagluluto ng kanyang ama. At doon nga niya naisipang maglako na lang. May taglay kasi ang binata na kagwapuhan kaya dagdag mamimili din yon para sa kanya. Taong 1985 nang magsimula ang binatang si Salazar na harapin ang buhay. Nang masanay siyang wala na siyang masasandalan kundi ang kanyang sarili. Kaya naman nagsikap siya at pinagbuti ang pagtitinda ng mga kakanin pero hindi niya sukat akalain na ito pala ang magdadala sa kanya sa panganib. Lumaking masunurin ang batang si Salazar noong nasa 11 anyos pa ito. Bukod sa magalang at talagang masipag din ito at lagi niyang tinutulungan ang kanyang nanay at tatay kada nagluluto ito ng mga ibinibentang kakanin nila. Pero natigil iyon nang mamatay silang sabay habang nasa biyahe pa uwi. Ang sabi ay isang mabangis na hayop ang nakasagupa ng mag-asawa. Dahil pareho itong may sugat sa tiyan at dahil nga nasa murang edad pa lang siya, ay hindi na nagtaka pa ang batang si Salazar noon. Tinulungan siya ng mga kanyang kapitbahay na ipalibing ang mga magulang niya. At tinanaw naman niya iyon na isang malaking utang na loob. May tiyahin nga siya pero masama naman ang ugali nito kaya hindi na siya lumapit doon mula nang mailibing ang kanyang mga magulang. Maaga siyang gumigising para magtungo sa palengke. Minsan ay naghahakot din siya ng mga ilang paninda doon pang dagdag at pag alas 4 na ay uuwi na ito para magluto ng kanyang mga kakanin na suman sa kamoting kahoy at ilang pang malalagkit na kakanin. Namana naman niya ang husay ng kanyang ama sa pagluluto ng mga iyon. Kaya palaging ubos ang paninda ng binata. Marami din ang nagigiliw dito sa kanyang kagwapuhan kahit nga may edad na. Napapalingon lalo na kung ngingiti itong binata. Nagtuloy-tuloy ang buhay ni Salazar ng ganun. Ekstra sa madaling araw, tindero sa umaga, kinakaya niya para mabuhay kahit wala naman siyang binubuhay kundi ang kanyang sarili. Isang gabi, pauwi na ang binata galing sa maghapong paghahanap buhay. Ay isang matandang lalaki ang nakita niya sa kalsada. Nakahandusay kaya naman napahinto pa ito saglit bago nilapitan ang sugatang matanda na tila ba ginawan ito ng masama. Nag-aalangan man ay wala na siyang maisip na paraan kundi ang daluhan nito. Nakadapa ito ng
Itihaya ni Salazar ang matandang lalaki ay humihinga pa naman kaya binalak sana nitong buhatin ngunit tumanggi naman ang matanda. Naawa naman si Salazar sa itsura nito. Tadtad ito ng sugat at mukhang hindi lang basta bugbog ang ginawa dito dahil halos buong katawan ng matanda ay puro sugat na. Sinabi ng binata na dadalhin sa pinakamalapit na pagamutan pero umiling lang ito at may dinukot sa kanyang bulsa. Ayaw pa niyang kunin pero mukhang hindi naman nagbibiro ang matanda kaya naman inabot niya yon. Isang maliit na parang bunga pero tuyo na ito na kasing laki ng bunga ng nganga. Kulay kape yun at may tali na tila kwintas. Kuryosidad na tiningnan ni Salazar ang bagay na ibinigay sa kanya ng matanda at mukhang nahulaan ito ng estranghero. Isa daw iyong pangontra sa lahat ng bagay na kung tawagin ay salsagan. Yun ang tinuran nito kaya tinanong pa muli ng binata kung para daw saan iyon at kahit nahirap ang matanda ay pinilit nitong maupo habang hawak ang kanyang tagiliran na nagdurugo pa. Ang sabi ng matanda ay malakas daw ang taglay nitong kakayahan dahil may bertud itong kasama na hindi maunawaan ng binatang si Salazar. Malakas daw itong panghatak ng pera dahil sa klase ng kanyang hanap buhay. Ang sabi naman ni Salazar ay bakit daw ito ibinibigay ang ganitong bagay lalo na at wala naman daw siyang alam tungkol sa mga ganoong bagay. Ang sabi pa nito na dahil daw sa linis daw ng puso niya. Sa dami daw ng nakakita sa kanya ay wala kahit sino man na huminto at tulungan siya. Nang kunin ito ni Salazar at bukas palad na tanggapin ay biglang tumayo ang matanda na tila ba walang nangyari. Kaya naman gulat ang lumarawan sa mukha nito. Natatawa pa ang matandang lalaki na nagpakilala na si Tata Igme. Mabilis na nawala ang lahat ng sugat nito sa katawan at nagkaroon ng mahabang tungkod at maputing buhok na medyo lampas balikat. Napatayo agad itong si Salazar at gulat na gulat sa kanyang nakita. Hindi ito basta lang matanda, kundi isa itong ermitanyo. Siya ang napili para magtangan ng mutya ng salsagan. Ito daw ay proteksyon na gamit na ang ibig sabihin ay proteksyon sa lahat. Mula sa patalim, baril, kulam, lason o kahit ano paman na aksidente, maging sa mga masasamang elemento at lahat ng uri ng mga aswang. Napipilang ang binata dahil sa pagbabago ng anyo nito. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit siya pa ang pinagbigyan ng isang bagay na ngayon lang niya narinig. Balak pa sana niyang isoli ang tangan ngunit mabilis na naglakad palayo ang matanda. Sandali lang ho, Tata Igme. Ano ho ang gagawin ko dito? Tanong naman dito ng binata. Ngunit huminto lang ang matanda at lumingon pa ng isang beses bago tuluyang umalis at kusa na lang itong nawala sa dilim. Wala nang nagawa pa si Salazar at napakamot na lang sa kanyang batok. Hawak ang isang bagay ay naglakad na ito pauwi sa kanyang bahay. Agad niyang ipinatong sa ibabaw ng lamesa ang tila ba bunga ng isang punong-puno. Pagkatapos ay naupo ito at siya niyang pinakatitigan. Muling napapitlag ang binata dahil isang beses ang umalingaw-ngaw sa buong bahay niya. Boses ng matanda na kanina lang ay kausap niya. Para sa kanya daw, ang mutya at walang iba na dapat na magtangan nito kundi siya lang. Sabi dito ng boses na hindi niya naman alam kung saan ito nagmumula. Lumayo siya sa may lamesa at nanatili lang na nakatayo bago kinuha ang salsagan
at inilagay sa ibabaw ng tokador sa kanyang kwarto. Tatalikuran na sana niya yon nang marinig pa niyang muli ang boses nito. Huwag daw niyang ilalayo sa kanyang katawan ang mutya, kaya kahit nag-aalangan pa ay kinuha na rin ito at inilagay sa bulsa. Halos madilim na noon ang buong paligid, kaya naman naisipan pa ng binata na magsaayos ng kanyang mga kakailanganin para sa panibago niyang ititinda sana para bukas. Hindi na nga nakuha ng binata na kumain pa. Nagkasya na lang siya sa paghigop na mainit na kape at nagpahinga na rin kinalaunan. Nagising naman ang diwa ng binata dahil sa sigaw ng isang babae at nguy-nguy ng ilang tinig na kanyang naririnig sa di kalayuan ng bahay niya. Tumayo ito at sinindihan ng gasera sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mahirap ang buhay noon, kaya madalang lang ang elektrisidad na meron. Pupungas-pungas pa ang binata na tumayo sa tapat ng bintana para silipin sana ang iyakan at sigaw na kanyang naririnig. Mula kasi sa bahay niya ay tanaw rin niya ang ilang mga bahay kahit pa madilim na. Maliwanag kasi ang buwan ng mga oras na yon. Pagsilip naman ng binata ay may naaninag siyang bulto na parang isang tao. Ngunit hindi naman kawangis ito ng tao. Kitang-kita ni Salazar ang mahabang buhok nito kahit pa madilim. Meron itong mahabang kuko at tila ba may hawak ito sa kanyang dalawang kamay. Nang masilayan ng liwanag ng buwan, ang anino na kanyang nakita ay gano'n na lang ang sindak nito, nang hindi nga pala tao yon, kundi isang aswang. Aswang na may hawak na tila bagong silang na sanggol. Imbis na lumabas ang binata, ay agad niyang isinarado ang bintana at napasalpak ito sa may sahig sa takot at nanginginig niyang mga tuhod. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Sa isip ng binata ay kaya siguro may iyakan sa bahay na yon dahil doon sa isang nilalang na hindi niya naman alam kung saan ito nagmula. Kinilabutan ng binata at dumuktok sa kanyang tuhod. Dinig niya ang sigawan sa labas, kaya naman dahan-dahan siyang tumayo para muling sumilip. At doon niya nakita ang isang lalaki na kalong ang isang babae na mukhang wala ng buhay. Laylay ang mga braso nito, kaya naman tumayo ang binata at nakuha niyang lumabas ng bahay. Sigaw ng sigaw ang lalaki habang tumatangis. Marahil ay asawa nito ang babae at nang lapitan sila ni Salazar ay halos masuka ito sa nakitang itsura ng babaeng wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito na parabang hiniwa ng isang matalas na bagay. Naalala ng binatang si Salazar na buntis nga pala yon. Ibig sabihin ay aswang nga talaga ang nakita niya. At ang hawak nito sa dalawang kamay ay ang bata sa sinapupunan nito. Malaking tanong ng binata sa kanyang sarili. Hindi na siya makaimik at hindi rin magawang tingnan ang babaeng naliligo sa sarili nitong dugo. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita. Totoo nga pala ang mga ganitong uri ng aswang. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang nangyari sa mag-asawa noong nakaraang gabi. Laman pa rin ang isipan ni Salazar ang nilalang na kanyang nakita. Posible kayang nasa paligid lang ang aswang na iyon? Tanong niya sa kanyang sarili habang nag-aayos ng mga paninda niya sa kanyang pwesto. Mula nang dalhin niya ang mutya na ibinigay ng matandang si Tata Igme, ay parabang lumakas ang kanyang pakiramdam. Nang tumingin siya sa ibang direksyon, ay nahuli niyang may dalawang hindi pamilyar na lalaki ang nakamasid sa kanya. Balak sana niyang tumayo para puntahan ang mga ito, pero nakisabay naman ang dalawang tingin niya
ay mag-ina. Kaya saglit na nag-iwas siya ng tingin doon. Narinig niya mula sa mag-ina na kanyang inaasikaso ay ang tungkol sa mga nilalang na gumagala tuwing gabi. Kaya medyo natigilan ng binata dahil doon ay tumingin ito sa dalawa na nag-uusap. Tahimik lang siyang nakikinig habang binabalot niya sa dahon ng saging ang kakanin na napili nito. Ang sabi pa ng isang babae na tingin niya anak nito ay wag daw basta-basta lumalabas sa gabi lalo na at may gumagala na aswang na hindi matukoy kung ano ang uri. Pero ang sabi daw ay buntis ang gusto nito at dinig pa ni Salazar na mga kabataan ang gustong-gusto nito. Nang iabot nito ang bayad sa kanya ay ngumiti pa ang dalagita sa kanya kaya tumango rin ang binata. Hoy, Salazar, anong meron ngayon sa kakanin mo? Tanong dito ng kaibigan niyang si Marcel. Suman lang ang nagawa ko ngayon. Di ba nagkagulo kagabi kaya medyo tinanghali ako? Sagot naman dito ng binata. Totoo ba na wakwak na yung tiyan ng babae? Grabe no, may ganun pala dito sa atin. Konti na lang at maniniwala na ako na sityo ito ng mga aswang. Muling tugon dito ni Marcel. Natatawa pa ito nang sabihin yon kay Salazar, kaya naman natigilan siya. Naisip niya na baka nga totoo ang sabi-sabi ng ilan na pinamumugaran ang lugar nila ng mga aswang pero tinatawanan lang ng iba. Kaya nang maubos ang kanyang mga tinda, ay agad na din siyang nagligpit. Naisip niya na ayaw niyang madamay sa mga ganoong bagay, lalo na't wala naman siyang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang kung meron nga. Dito ay mabilis siyang naglakad pauwi nang madaanan niya ang umpukan ng mga matatanda sa lugar. Kaya naman saglit na binagalan niya ang paglalakad kaya doon niya narinig kung anong klase ang sumalakay sa asawa ng kanyang kapitbahay. Ang tawag ng isang pinakamatanda na sa kanilang bayan ay isa daw yung matrukulan. Isang lalaking aswang na ang gusto ay mga birhen na kababaihan. Bubuntisin nito ang mga dalaga. At sa oras daw na sumapit ang 9 na buwan, ay doon ito babalik upang ito mismo ang kumain ng sarili nitong anak mula sa babae na nabuntis nito. Nangilabot naman ang binata dahil may ganun palang uri ng aswang. Iniwan niya na ang mga taong nag-uumpukan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at sabay sarado din ng pinto nito. Halos mapasigaw si Salazar dahil sa gulat ng mapagsino ang matanda na nasa loob mismo ng kanyang bahay. Nakaupo ito sa mahabang kawayan na upuan niya doon at titig na titig sa kanya na para bang may hindi siya magandang nagawa. Tatay Igme, saan ho ba kayo dumaan? Takang tanong nito sa matanda. Tama nga ba na ikaw ang pinagbigyan ko ng isang mutya? Wika naman nito kay Salazar. Natigilan naman ang binata dahil sa tinuran dito ng matanda. Hindi rin niya alam kung bakit siya ang binigyan ng ganong bagay samantalang tahimik lang naman ang buhay niya. Tumalikod si Salazar para sana ilapag ang hawak niyang bilao sa baba. Pero pagharap niya ay wala na doon ang matandang si Tata Igme. Hinahanap pa nito ang matanda ngunit wala na ito doon. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Salazar. Napaisip tuloy ito kung gagawa ba siya ng paraan para makatulong o manahimik dahil alam niyang wala siyang kakayahan. Maagang naghapunan ang binata. Bitbit niya hanggang makarating siya sa kwarto ang sinabi ng matandang si Tata Igme.
Kakalapat lang ng likod ni Salazar sa kanyang katre nang makarinig siya ng ingay mula sa likod ng kanyang bahay. Kaya bigla siyang kinutuban. Baka mamaya ay yun ang aswang na pinag-uusapan ng mga matatanda kanina. Kaya agad siyang bumangon kahit na dinadaga ang kanyang dibdib. Kinuha niya naman ang karit na nasa tabi lang ng kanyang katre. Kahit na kinakabahan, ay kinapitan na lang ng binata ay ang mutya na ibinigay sa kanya ni Tata Igme. Nasa bulsa iyon ng kanyang pantalon. Lumabas siya sa loob ng kanyang kwarto at tuloy-tuloy na binuksan ang pinto kaya tumambad sa kanya ang dilim ng paligid. Kinuha niya ang sulo at nagkiskis ng 3 palito ng posporo kaya may narinig siyang tila mahinang sigaw. Nang masindihan ay itinanglaw niya ito sa dulong bahagi ng madilim na lugar at doon ay kita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman pinangarap na makita. Naglakad naman ang binata palapit sa nakatalikod na nilalang nang may matapakan siyang naging sanhi ng ingay. Kaya naman napabaling sa kanya ang atensyon nito. Napaupo naman siya sa lupa dahil sa itsura nito. Balot ng dugo ang bibig at tila may nilalantakan sa kanyang kamay. Humarap ito at doon niya nakumpirma na meron nga isang maliit na paa ng bata. Ang maliwanag niyang nakita kaya naman halos namilog ang mga mata ni Salazar sa gulat at takot. Bigla niyang naalala ang sabi ni Tata Igme, kaya kahit nabalot ng takot ang dibdib niya ay tumayo ang binata at hinanda niya ang sarili para kung sakaling sumugod ito ay may laban siya. Hinagis ng aswang na kung tawagin ng kanyang mga kabarangay ay isang matrukulan ang hawak sa kamay at mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang direksyon. Hindi naman alam ng binata ang unang gagawin pero basta na lang niyang inilabas ang hawak niyang karit. Nasanggi nito ang braso ng aswang kaya naman umatungal ito ng ubod ng lakas. Maya-maya pa, nagdatingan ang iba pang kalalakihan at nakitang nakikipaglaban siya. Kaya naman nang makita yon ng aswang, ay mabilis itong umalis at tumakbo na katulad ng isang mabangis na hayop. Nagulat pa nga ang mga kalalakihan nang maabutan siya doon. Nakatingin lang si Salazar sa pinasukang madilim na lugar ng aswang. Nabalot ng takot ang buong bayan nila. Pero ang binatang si Salazar ay unti-unting sinasanay ang sarili laban sa mga aswang na maaring sumalakay sa lugar nila. Pero tuloy lang ang hanap buhay niya. Sinasanay lang niya ang kanyang sarili para kung sakaling magbalik ito ay kaya niya nang harapin. Isang kahina-hinalang lalaki ang nakita ng binata na paikot-ikot sa lugar. Kaya naman ibinili niya muna ang kakanin sa katabing tindero. "Hoy, bago ka dito ah. Bakit paikot-ikot ka? Anong hinahanap mo?" Sita ng binata sa lalaki. Wala kang pakialam. Sagot naman dito ng lalaki. Tinitigan siya ng mariin ng lalaking iba ang dating sa kanya. Tinalikuran siya nito pero nanatili lang ang binata na nakatingin dito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Bandang hapon nang makaubos ang binata ng kakanin niya. Halos ubos iyon. Nagtira lang siya ng 2 piraso para sa hapunan niya maya-maya. Tama nga ang matanda dahil mabilis makahatak ito ng pera. Ang tangan niyang mutya ng salsagan, kaya naman ginawan niya ito ng hawakan para maging isang kwintas. Niligpit niya na ang mga gamit dahil halos sila na lang ang naroroon. Sumakay na siya sa isang nakapila doon na tricycle para mapabilis din ang pag-uwi niya. Dahil sa dami rin ng naglipana na sasakyan sa lugar ay halos inabot na rin ng dilim ang binata, maging ang tsuper. Nagdaan sila sa matataas na talahiban
Pero wala namang kakaiba. Hanggang sa makarating sila sa bahay niya, kaya inabutan niya ng tamang bayad ang tsuper ng tricycle. Tinanaw din niya ito palayo. Wala namang kakaiba sa labas kaya pumasok na ito at isinarado ang pinto. Tsaka ito naglinis ng sarili para makapagpahinga na. Hindi na rin nagpakitang muli ang matanda. Habang nasa kalaliman ng gabi, ay may isang dalaga na ginabi ng uwi dahil galing pa ito sa kanayunan at ngayon lamang muli nakauwi sa kanilang lugar. Kaya naman hindi nito alam ang mga kuno-kuno at misteryo. Habang naglalakad ito sa kahabaan ng daan, dahil mula sa nilalakaran niya, ay tanaw na nito ang kanilang bahay ng walang ano-ano'y. Biglang may humatak sa kanya sa talahiban. Wala na itong nagawa kundi ang sumigaw dahil wala siyang naging laban sa lakas ng lalaking humatak dito. Nagawa ang nais nito at bago siya iwan ay nag-iwan ito ng mga salita. Babalikan kita sa takdang araw ng iyong panganganak at ako mismo ang kakain sa kanya. Tanging pag-iyak na lang at isang malakas na sigaw ang nagawa ng dalagang si Isabel. Bigla namang nagising itong si Salazar dahil tila may narinig siyang sigaw sa di kalayuan. Bumangon pa nga ang binata para kung sakaling maulit-ulit ang pagsigaw ay mapuntahan niya, ngunit hindi na ito naulit pa. Pagak na umiiyak ang dalaga mula sa talahiban. Iika-ika itong lumabas doon at punit-punit ang damit na nakauwi kaya ganun na lang ang galit at takot ng kanyang mga magulang. Sinabi naman ito ang nangyari ngunit hindi naman naniwala ang kanyang mga magulang. Kaya naman umiyak na lang ito hanggang mag-umaga. Nabalitaan ito ng buong bayan. Kaya pinag-iingat ang lahat ng mga kadalagahan sa lugar na iyon. Humahangos ang kaibigan niya nang magtungo ito sa kanyang bahay. Hindi muna siya kumuha ng extra sa palengke. Salazar pare, nabalitaan mo na ba yung nangyari sa anak nila Manggado? May humalay daw doon. Wika dito ng kaibigan niya. Sino? Si Isabel? Hindi ba't nasa kabilang nayon yun? May nobyo na siya, di ba? Tanong dito ng binata. Wala pare. Ang sabi mismo ni Isabel ay kakaibang lalaki daw yon. Dagdag panawika dito ng kaibigan niya. Napaisip ang binatang si Salazar dahil isa lang ang pumasok sa isip niya ng mga oras na yon. Sabay tingin niya sa kanyang kaibigan. Dito niyaya niya si Marcel na tingnan ang dalaga at nang makita sila nito ay parang nakakita ito ng multo dahil kakaiba ang takot na nakita ni Salazar sa mga mata ng dalaga. Sinabi ng mga magulang nito ang nangyari pero hindi naman sila naniwala na isa yung matrukulan. Wala daw ganun at kwento-kwento lang ng ilan pero mababakas sa mukha ng dalaga ang labis na takot. Hanggang sa palihim siya nitong kinausap dahil ayaw daw siyang paniwalaan ng kanyang ama. Akala ay nobyo niya lang ang may gawa nun pero wala naman daw siyang nobyo. Halos maiyak ito sa paghingi ng tulong dahil kada gabi raw ay may mga kaluskos sa gilid ng bahay nila. Tingin mo pare, totoo yung sinasabi niya na hinalay siya nung halimaw na nakikita dito? Tanong dito ni Marcel. Yun ang aalamin natin. Sama ka sa akin mamaya. Saad naman dito ni Salazar. Tumango lang ang kaibigan niya at hindi muna siya nagtinda para sa araw na iyon. Gumawa sila ng pwedeng magamit kung sumalakay muli ang tinutukoy ng dalaga. Mabilis na nilukob ng dilim ang buong maghapon. Nasa bahay ng binata ang kaibigan nito dahil sumang-ayon si Marcel na habulin ang gumagala at namemerwisyong aswang sa kanilang bayan. Nasa labas ang magkaibigan nang biglang may mabilis na hayop ang nagtatakbo kaya napatayo itong si Marcel sa kanyang kinauupuan.
Mabilis na kinuha ni Salazar ang karit niya habang hawak ni Marcel ang sulo ng ilaw. Natakot pa nga ang kaibigan nito dahil nagtago ang binata sa likod ni Salazar. Nakita mo ba yun pare? Aswang din kaya yun? Takot na tanong dito ni Marcel. Palagay ko, kaya dapat talasan mo rin. Wika naman ito sa kaibigan niya. Salazar, ayun siya. Bulalas dito ni Marcel. Nilingon naman ng binata ang tinuturong direksyon nito. At tama nga siya dahil bumalik ang isang asong malaki. Kaya naman pinatras nito si Marcel. Tiningnan pa niya ito at bakas sa mukha nito ang takot at pamumutla. Umangil ang asong malaki. May matutulis itong mga ngipin at malaking tenga. Tila ba galit na galit kaya naman hinawakan ni Salazar ang mutya at hinalikan nito. Mabilis na tumakbo ang asong itim. Kaya naman pinapasok ni Salazar sa loob ng kanyang bahay si Marcel dahil napaupo pa ito sa labis na gulat. Agad-agad itong nagkumahog ng takbo at isinarado ng malakas ang pinto. Sumigaw siya ng maghawak ng asin kung sakaling makalusot ang asong itim sa kanya. Pasalpok na sinuro siya nito pero nagulat pa ang binata dahil napigil niya ito. Kakaiba ang lakas na meron siya na kahit kailan ay hindi niya naisip. Kaya naman binuhat niya ang malaking aso saka ibinakal sa lupa. Napaigik ito dahil sa sobrang sakit. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil tumayo pa ito at kita niya na nanlilisik pa ang mga mata. Mapupula na akala mo may baga. Pero hindi niya iyon pinansin. Ang nais ni Salazar ay mapatay niya ito dahil tiyak niyang hindi ito nag-iisa. Kahit na nasaktan niya ito, ay magilas pa din na sumugod ang itim na aso. Kaya wala na siyang pagpipilian dahil inangat niya ang karit at sakto dahil lumundag ito patungo sana sa kanya. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon para masugatan niya ito. Dito nahiwa ni Salazar ang isang parte ng binti nito hanggang sa likod. Kaya tumalsik pa ang ilang dugo ng aswang na anyong aso. Pabalibag na bumukas ang pinto at iniluwanon si Marcel na hawak ang isang dakot na asin. Saka ito tumakbo patungo sa asong sugatan. Dito isinaboy niya. Kaya tuluyang nagwala ang nasabing aswang at tuluyan itong umalis sa lugar. Ayos ka pare ah. Ang galing mo ron ah. Wika nito kay Marcel. Kinabahan pa ako nun pare. Ayos ka ba? Tanong naman dito ni Marcel. Inabot naman sila ng umaga kaya hindi na natulog pa ang magkaibigan. Tinulungan na lang nito si Salazar na gumawa ng ilang kakanin. Kaya naman abot ang hikab ni Marcel nung nasa pwesto na silang dalawa. Malayo pa lang ay kita na nito ang dalagang si Isabel na kasama ang kanyang ina. Mukha namang walang pagbabago sa katawan nito. Taglay kasi ng dalaga ang magandang muka, kaya naman napako doon ang mga mata ng binata. Tila nahiya naman ang dalaga dahil sa pwesto pala niya ang tungo nito. Dinikol lang siya ni Marcel, kaya lang ito natauhan. Hindi naman umimik ang dalaga. Ang ina lang nito ang nakipagkwentuhan at nagsalita. Nang makabili ay mabilis ding umalis ang dalawang babae sa harapan nila. Hinabol pa ng tingin ni Salazar ang dalaga. Sa paglipas ng buwan ay pansin na ang pamimilog ng tiyan ni Isabel. Kaya naman hindi na rin ito gaanong lumalabas sa bahay nila. Lagi niyang sinasadyang puntahan ito ng lihim sa bahay nito para tiyakin kung ayos pa. Pero minsan ay napansin siya nito sa likod bahay. Kaya naman hindi na muna siya bumalik doon. Madalas nang makarinig at makakita si Salazar ng kung ano-anong uri ng nilalang sa paligid pero pilit niya itong binabaliwala.
hanggang sa nakita niya at mahuli ang mismong nilalang na nasa likod bahay nila Sabel. Dahil ngayon, ang ika-9 na buwan ng tiyan nito. Hawak ni Salazar ang isang matalas na tabak at dahang-dahang naglakad papalapit sa aswang na matrukalon. Muntik nang makapasok ito sa mismong loob ng bahay nila Sabel. Mabuti na lang at agad niyang nasakbat ito mula sa likod at hinampas ng hawak niyang tabak. Pero parang walang nangyari dahil sa tigas ng katawan nito. Humarap naman ito sa kanya na nanggagalaiti sa galit. Paatras siyang lumayo dito. Tanglaw nila ang liwanag ng buwan. Kita ni Salazar ang tunay na anyo nito. Mahaba ang buhok, malaki ang bibig na taglay ang malalaking ngipin. Mahabang mga kuko na kung mahawakan ka nito ay tiyak na butas-butas ang aabutin ng iyong katawan. Dito mabilis na kumilos ang aswang at ngayon nga nakalayo na sila sa bahay nila Sabel. Nakarating sila sa punuan ng mga nyog at mukhang malayo na sila sa kabahayan. Tingin niya dito ay tila gutom na. Mukhang tama nga ang sinabi sa kanya ni Sabel na ang bata sa sinapupunan niya ang kukunin nito. Kaya naman hindi siya naging kampante sa oras na yon. Dahil ang totoo, tingin niya dito ay mukhang hindi ito magpapahuli ng buhay. Sa klase ng tindig nito ay mukhang balisa dahil mukhang anumang oras ay susuguri na siya. Kaya naman si Salazar na ang unang sumugod at mabilis ang bawat kilos niya. Sumugod din ang aswang. Kaya naman halos magkasing bilis sila ng kilos. Kaibahan nga lang ay mas malakas ang nilalang. Kaya nang matamaan siya nito sa balikat, ay agad na nagdulot ito ng pagdurugo. Biglang nagpalit anyo ito ngunit ganun pa din ang kamay nito. Isa kang hadlang sa katulad namin na matagal nang nananahan dito sa sityo. Sambit dito ni Lito. Kayo ang salot dito, kaya umalis ka. Wika dito ng binata. Balakid ka, kaya dapat sa'yo ay mamatay na. Muling turan dito ng aswang. Hindi ko hahayaan yan. Kaming mga tao ang dapat manirahan dito. Hindi ang mga gaya ninyo. Tugon dito ng binata. Sumugod muli ang aswang. Kaya naman, iwinasiwas ni Salazar ang hawak niyang tabak na kasing talim ng mga kuko ng katunggali niya. Ganon pa rin ang nangyari. Muli ay nasapul siya nito sa kabilang balikat. Pero ang napansin niya ay wala ng sugat ang nauna niyang balikat. At dahil yun, sa tangan niyang mutya. Sinipa niya ito, kaya ito napasadsad, papalayo ng bahagya. Mabilis na tumayo si Salazar at patakbong sinugod ang aswang. Nasapul niya ito sa tagiliran kaya sumigaw ito. Isang mabilis na sipa rin ang pinakawalan nito kaya naman sumadsad ang binata sa lupa. At yun naman ang naging hudyat para iwan siya nito. Mabilis na hinanap ng binata ito sa paligid ngunit wala na. Pinulot niya ang nabitawan na tabak at balak na sanang bumalik sa bahay niya nang isang malakas na sigaw ang umagaw sa kanyang pandinig. Nagulat ang binata at may kasamang kaba. Mula ang sigaw sa direksyon ng bahay nila Sabel. Dito tinakbo niya ang lugar at halos mapaluhod ito nang makitang nagkakagulo na. Hinawi niya ang mga tao at gano'n na lang ang gulat niya at panlulumo nang makita ang malagim na sinapit ng dalaga. Wakwak ang tiyan nito at wala na ang sanggol. Patay na ang dalaga. Akala niya ay nailigtas niya ito pero naisahan siya ng aswang. At tungal na walang mulat ang ginawa ng nanay nito. Ganon din si Manggado na tatay nito.
humahangos din si Marcel na nagtungo doon at hindi rin halos nakagalaw nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng dalaga. Ipinukol naman ni Marcel ang tingin sa kaibigan at nakita niya na halata ang galit sa mukha ng binata. Tinapik niya naman ito sa balikat ngunit umalis lang ito. Mabilis na sinundan ito ni Marcel at saktong huminto ito sa isang malaking puno. Kita niya ang pagyugyug ng balikat ni Salazar. Tanda na umiiyak ito at maya-maya pa bigla nitong sinuntok ng sunod-sunod ang puno. Sumigaw ito na tila hindi matanggap ang nangyari. Ang tanga ko, hindi ko sila nailigtas. Hindi ko pa napatay ang hayop na yon. Galit na wika dito ni Salazar. Tama na yan pare, hindi mo naman responsibilidad yon. Wika naman dito ng kaibigan niya. Tutugisin ko siya. Sagot dito ng binata. Lumipas ang isang linggo. Buhat nang mangyari ang pag-atake. Nang matrukulan ay mas nanaig kay Salazar ang hanapin at ubusin ang kahit sino mang aswang na lalabas sa bayan. Isang hapon, habang nagsisibak ng kahoy ang binata, ay isang ingay at kaluskos ang narinig niya kaya hinawakan niya ang pinakamalaking kahoy na nasa tabi nito at lumakad paikot sa bahay niya. Isang malaking baboy ramoy yon, kaya ibinaba niya ang kahoy. Tangka niya itong iaabot ngunit mabilis itong tumakbo, pasugod sa kanya kaya nanlaki ang mata ng binata. Tumakbo siya palayo habang umiikot silang dalawa. Nahagip ng kanyang paningin ang palakol kaya binunot niya ito sa malaking troso na kanyang sinisibak. Huminto naman ang binata at hinarap ang malaking baboy ramo. Akala niya ay ordinaryong baboy lang ito pero habang palapit ito ng palapit ay nakikita niya ang kaiba nito sa isang baboy lamang. Mapula ang mata at may taglay na kakaibang aura. Mukhang may isip rin dahil nakatitig ito sa kanya. Naisip naman ng binata na pagsugod nito ay merong kalalagyan. Kaya naman lumayo pa siya sa kanyang bahay hanggang sa makarating sila sa maluwang na bakuran. Para mas maayos siyang makagalaw, panay puno ang paligid nila. Mga puno ng nyug na matataas at merong ding talahib. Medyo walang taong nagpupunta doon dahil halos liblib na rin. Pero para kay Salazar ay ayos lang yun para walang madamay kung sakaling marami ang mga kagayang uri nitong kaharap niya ngayon. Malakas ang pakiramdam ng binata. Kaya naman pasimple niyang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid dahil halos padilim na rin. Hawak niya ang palakol at hindi nag-aalis ng tingin sa baboy ramo. Palagay niya ay naghihintay lang ito ng maling kilos ng binata. Unang kumilos ang baboy ramo, kaya naalerto si Salazar, pero pinanatili niya lang na kalmado ang kanyang sarili. Nang umatake ito sa kanya, ay doon lang siya kumilos para gamitin ang palakol na tanging hawak niya. At dahil na rin sa hawak niyang mutya, ay mas mabilis ang mga kilos niya. At parang pakiramdam niya ay kay dali lang niyang mapapatay ang isang ito. Kaya naman buo ang loob ni Salazar na makipaglaban dito. Agad siyang tinalon ng baboy ramo, kaya laking gulat niya dahil sa gaan ng katawan nito para makatalon ng ganoon kataas. Kaya naman iniumang niya ang palakol at handa na sa paghampas dito. Sapul ito sa unang paa, kaya naman paglapag nito sa lupa ay agad ding napaupo dahil sa natamong bale sa unang paa. Ngayon ay si Salazar naman ang nakakuha ng tiyempo para sumugod.
Habang nahihirapan ang baboy Ramon na tumayo nang maayos, ang tanging nasa isip lang ng binata ay ang mapatay niya ito. Sibak ang bungo ng naturang baboy Ramo dahil sa tindi ng paghampas niya dito. Nabiyak ang ulo nito pero buo pa rin ang katawan. Sa pagnanais niya na makapatay kahit isa man lang sa uri ng aswang para kay Isabel, ay hindi niya na halos napigil ang umusbong na galit sa kanyang dibdib. Kahit na may taglay na lakas ang napatay niyang baboy Ramo, ay hindi man lang siya napagod. Nakaramdam ng konting kaba pero panandalian lang dahil sinanay niya ang sarili para sa mga ganitong klaseng pangyayari. Kinaumagahan ay balik muli sa pagtitinda ang binata. Halos ubos muli ang tinda niyang mga kakanin kaya naman sandali muna siyang nanatili sa pwesto bago nagligpit. Katulong din niya ang kaibigang si Marcel. Hindi na rin kasi bumalik pa ang matrukulan na pumatay kay Isabel marahil ay sa ibang lugar na ito na merwisyo. Pero kahit pa, alam niyang babalik ito sa lugar nila dahil ang tingin halos ng nakakarami ay sityo ng aswang ang bayan nila. Dahil marami ng kababalaghan na nangyayari. Iba't ibang uri ng aswang ang meron sa lugar nila. Gaya na nga lang habang pauwi ang binata, isang hapon, at kasama din ito si Marcel. May isang asong itim at isang malaking tila pusa ang nasa gitna ng daan. Nagpa siya kasing maglakad na lang si Salazar at Marcel dahil medyo natagalan sila dahil kinukumpuni pa ni Salazar ang kanyang pwesto. Parehong itim ang dalawang hayop na nasa gitna ng kalsada. Huminto sila habang tanga ni Salazar ang dalawang bilao. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanila. Nagtataka naman ang binata maging ang kasama nito kung bakit sila parati ang nakakatsyempo sa sitwasyon na ganon. Sakto naman na may paparating na isang tricycle kaya kahit ayaw lumihis ng dalawang hayop sa gitna ay wala silang nagawa. Pero nanatiling nakatingin lang si Salazar at ang kaibigan nito ay tila ba nakaramdam na ng takot. Maya-maya lang ay nawala ang mga ito. Kaya naman lumapit ang binata sa mismong kinatatayuan kanina. Ngunit mabilis na nawala ang mga ito hanggang sa tuluyan na rin na umalis ang dalawa doon. Kaya saglit huminto si Salazar at tiningnan ang lalaking hindi naman pamilyar sa kanya. Nang medyo malapit na ang binata, ay humarap ito sa kanya na may kakatwang ngisi sa mga labi. Pansin ng binata ang mga mata nito na namumula. Hindi naman mukhang lasing pero bakit iba ang dala nitong aura? Saad nito sa kanyang sarili. Maya-maya pa, dito nagsalita ang lalaki. Dito ka pala nakatira. Wika nito sa kanya. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Mukhang mali ka yata ng napuntahan na lugar. Sambit naman dito ni Salazar. Hindi ako magkakamali kahit kailan, binata. Ikaw ang pakay ko. Muling tugon dito ng lalaki. Yumuko naman ito at nagpalit ng anyo. Kita niya ang itsura nito. Naalala agad ni Salazar ang nakaharap niya nung gabing namatay itong babae at ang nasa sinapupunan niya. At hindi nga siya nagkakamali. Ito ang aswang na pumaslang sa dalaga na nagugustuhan din niya. Mukhang naaalala mo na ako, bata. Katapusan nyo ng dalawa. Wika nito. Tumabi ka, Marcel. Dun ka sa likod ng puno. Utos niya dito sa kaibigan niya. Biglang sumugod ang aswang. Kaya tumakbo si Marcel sa likod ng isang puno sa takot nito. Tangay pa nga nito
ang bilao ni Salazar. Mabilis ang matrukulan, kaya naman parang nahirapan ang binata. Pero gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang dalaga. Siguradong may kahinaan din ito. Sa isip-isip ni Salazar, ang liksi nito kaya hindi niya mahuli ang bawat galaw ng nilalang. Maya-maya lang ay may isang lumabas pa. Kaya naman inalala niya ang kanyang kaibigan na baka ito ang punteriyahin. Nilingon niya ang kinaroroonan ni Marcel at nakakubli pa rin ito sa puno. Halos padilim na din. Kaya mas delikado dahil wala man lang ilaw ang paligid nila. Nasa loob ang sulo kaya kailangan pa niyang lituhin. Pero sa tansya ni Salazar ay hindi niya ito malilito. Dahil sa itsura ng nilalang, mabilis ang bawat kilos ng mga ito. Halos sabay ang paglusob kay Salazar, kaya hindi nito alam kung sino ang uunahin. Nakalmot siya ng isang matrukulan sa braso kaya napasigaw ang binata. Hindi niya naman inaasahan na marami pala ang mga ito dahil 3 na sila ngayon. Pero kahit na ganon ay lalaban pa rin ang binata. Abala ito sa pagharap niya sa tila ba pinuno ng 3 matrukulan. Kaya hindi niya napansin na nakalapit pala ang 2 sa kaibigan niya. Napukaw lang ang pansin ng binata nang sumigaw itong si Marcel at halos maputol ang ugat niya sa ulo nang makita niyang nilalantakan ito ng 2 nilalang. Kaya halos matulos siya sa kanyang kinatatayuan. Kita niya ang paghihirap sa mukha nito, kaya tila nagdilim ang paningin ni Salazar. Sa galit niya, ay basta na lang siyang nagpunta sa harapan ng mga ito at sabay pinalakol niya ito sa balikat. Sunod ay sa ulo nito kaya humandusay ang isang matrukulan sa lupa. Katabi ng katawan ni Marcel na ngayon ay wala na ring buhay. Yan ang bagay sa'yo. Wika dito ng nilalang. Magbabayad kayo, mga hayop kayo. Galit na sigaw dito ni Salazar. Kung hindi ka pakialamero, hindi niya sasapitin yan. Pero nakialam ka dahil sa amin ng bayan na ito. Wika ulit dito ni Lito. Walang sa inyo dahil amin ng bayan na ito. Galit niyang ani kay Lito. Umalpas ang galit ni Salazar sa dibdib kaya hindi niya nakita na umalis na ang matrukulan. Nakaluhod ang binata sa malamig at kutay-kutay na katawan nito. Saka ito sumigaw ng ubod ng lakas. Binuhat niya naman si Marcel nang walang buhay habang umiiyak. Lahat ng mga taong makakita sa kanila ay napapasinghap dahil sa itsura ng binata. Sinalubong ito ng ama ni Marcel at napaluhod dahil sa sinapit ng sarili nitong anak. Buhos ang luha ni Salazar dahil maging ito ay hindi niya naprotektahan laban sa aswang na nakaharap niya kanina. Napaupo ito habang tumatangis, kaya nang matauhan ay umalis na lang siya. Agad at umuwi na rin ang kanyang bahay. Itinapon niya ang mutya na nakasuot sa kanyang leeg at maging ang Diyos ay sinisisi niya sa mga nangyari. 3 araw ang lumipas ay tuloy pa rin ang pananalakay ng mga matrukulan sa bayan. Ngunit nagmistulang bingi itong binata sa kanyang paligid. Lugmok ito dahil sinisisi din niya ang sarili dahil sa nangyari. Kaya kahit pa dinig niya ang iyak ng mga ina na nawalan ng anak ay wala siyang pakialam. Hanggang sa isang gabi ay lumusob ang isang asong itim dahil hindi na rin niya natitiis
ang ingay at pagtatangis ng iilan. Noon lang niya napansin na wala na pala ang mutya na kaloob ni Tata Igme sa kanya. Kaya naman nagtaka siya agad niyang maisip ang kanyang nagawa. Marahil ay binawi ito ng ermitanyo dahil sa kanyang inugali. Basta na lang kasi niya itong itinapon. Kaya kahit walang tanga na mutya, ay matapang niyang hinarap ang isang anyong aso. Dinampot niya ang matulis na bagay na nakasandal sa haligay ng bahay niya at patakbong sinugod ang sumulpot na aso. Wala na siyang pakialam kung saan ito tatamaan. Ang mahalaga ay mapatay niya ito. Tinamaan ito sa ulo. Sunod ay pinalo ito ni Salazar sa likod, kaya halos mapaluhod ang nilalang sa lupa dahil sa sobrang galit nito. Nagtalsika ng dugo sa mukha niya, kaya lang siya tumigil sa paghampas dito. Tila natauhan ng binata at agad na tumayo at lumayo dito. Binitiwan niya ang hawak na bagay at tiningnan ng mga kamay. Puno ng dugo mula sa asong itim na alam niya iba ang tunay na anyo. Kalaunan ay narinig niya ang boses ni Tata Igme. Kaya sinuyod niya ang paligid ngunit wala ito doon. Napuno daw ng galit ang puso niya. Kaya kusang nawala ang mutya nang basta na lang niya ito itapon kung saan. Sandaling natigilan ang binata at inalala ang mga nangyari sa kanya. Masyado siyang kinain ng galit dahil sa nangyari kay Marcel na nag-iisa niyang kaibigan. Kaya naman napaluhod ang binata at tumangis muli, sabay sabing patawad. Dahil sa masyado siyang nagpasakop sa galit at poot, kaya nawalan siya ng pakialam. Sa paligid maging sa Diyos, ay nawalan din siya ng tiwala. Pero biglang nagliwanag ng maisip niya na walang mapupuntahan kung patuloy siyang lalayo at tatalikuran ang liwanag. Nagulat ang binata nang bumagsak sa harapan niya ang salsagan at agad niya itong dinampot at dinala sa dibdib saka nagdasal para humingi ng patawad. Hindi na rin ito narinig pa ang tinig ng matandang si Igme. Tumayo siya at haharapin niya ng muli. Ang aswang na kung tawagin ay mga matrukulan. Sasabay siya sa agos kung paano ito gumalaw. Pagpasok niya sa loob ng kanyang bahay, ay inalis niya ang suot na damit na napuno ng dugo ng napatay niyang aso. Hinugasan niya ang sariling braso mula sa dibdib dahil maging yon ay natalsikan ng purong sariwang dugo. Nakarinig siya ng kaluskos sa likod bahay niya, kaya huminga muna siya ng malalim bago lumabas ng bahay. Nakasuot na ang mutya ng salsagan, kaya tiyak niyang kaya niya kahit ilan pa ang nasa labas. Nag-aagaw ang dilim at liwanag ng buwan sa kalangitan ng mga oras na yon. Pero para sa kaibigan niya at sa babaeng itinanggi ay lalaban siya para maubos ang mga salot ng bayan nila na pilit inaangkin. Hawak ang tabak, ay lakas loob siyang lumakad palayo sa bahay niya kung kaya't nasa gitna siya ngayon ng kanyang bakuran. Ilang oras pa ay lumakas ang ihip ng hangin kasabay nun ang pagsayaw ng mga dahon sa bawat punong kahoy. Isang ingay na pamilyar sa pandinig ni Salazar ang umalingaw-ngaw kaya alam niya na kung ano ang kasunod nun. Lumabas ang dalawang matrukulan na parang may bago lang na nabiktima. Puno ng dugo ang bibig nito pareho, kaya mas lalong umahon ang galit ng binata sa kanyang dibdib. Magilas na naunang sumugod ang isa sa mga ito, kaya hindi nagpatalo ang binata. Nakipagsabayan siya dito at wala kahit sino sa kanila ang nais magpatalo. Kaya nang matadyakan ito sa tiyan ng binata, ay inilabas niya ang tabak
sa balikat nito. Hiwa ang kanang balikat ng matrukulan, kaya umatungal ito habang hawak ang balikat na may sugat. Napatawa naman ang binata dahil natamaan niya ito. Nagpalit anyo ang isang matrukulan sa pagiging tao at walang iba kundi si Lito. Hindi muna ito pinansin ng binata dahil kailangan niyang tapusin ito agad. Dito nauna ang binata na umatake habang iniinda pa rin ang isa ang nakuha nitong sugat mula sa tabak ni Salazar. Wala nang nagawa pa ang isang matrukulan ng sunod-sunod niyang hinataw ito ng tabak. Lumaban pa ito pero hindi niya na binigyan pa ng pagkakataon para makahabol ito sa kanya. Nang bumulagta ito sa lupa, ay dinig niya ang tangis ng pinuno nila kaya ito naman ang hinarap ni Salazar. Swerte mo lang yan, bata. Pero igagaya rin kita sa kaibigan mo na nilantakan lang ng mga alagad ko. Wika nito kay Salazar. Yun kung magagawa mo pa dahil ito na ang oras mo. Hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Sigaw dito ng binata. Mayabang ka, bata. Tignan lang natin ang tibay mo. Palag nilito kay Salazar. Ang dami mong dada. Umpisa na natin. Muling sambit dito ng binata. Unang umatake ang binata dahil na rin sa pag-aasam na maipaghiganti niya ang mga kaibigan niyang pinaslang nito. Sabay halos ang galaw nila dahil malakas talaga ang matrukulan. Kahit na ganon ay kinapitan ni Salazar ang pag-asa na nasa panig niya. Ang liwanag kaya mas naging agresibo ang kilos niya kesa sa katunggali nito. Tinamaan niya ng puluhan sa muka ang matrukulan kaya naman napatugo nito ang ilong ng isa. Lalo nang gumigil ang nilalang na mapatay siya kung kaya't ibinuhos nito ang buong puwersa para masugatan siya. Hindi binibitiwan ni Salazar ang tabak na tanging sandata niya laban sa aswang. Kaya nang ito na mismo ang naunang sumugod, ay hinayaan muna niyang magdikit sila para mas masugatan niya ito ng gusto. At gano'n na nga ang nangyari. Dahil nadaplisan niya ito sa braso, kaya naputol ang isa. Galit na galit ito kaya mas naging mabilis pa itong kumilos. Pero hindi nagpasindak ang binata. Mas tumibay ang pag-asa niya dahil wala na ang isang kamay nito. Sunod niyang tinapyas ang kabila kaya wala na itong parehong braso. Tumayo siya ng matagal para titigan ang itsura nito. Ngayon mo sabihin na ako ang isusunod mo. Paano ka na ngayon? Putol na ang pareho mong braso. Giit naman dito ng binata. Hambog, hindi mo ko kaya. Sagot naman dito ni Lito. Para ito sa lahat-lahat ng pinatay mo ng walang awa. At ito, para sa kaibigan ko. Tapos ka na. Huling sigaw dito ni Salazar. Hiwa ang tiyan nito at isinunod ng binata ang ulo ng matrukulan. Laglag ang ulo nito sa lupa habang hingal na nakatayo ang binata. Talsikan ng dugo nito habang palakad-lakad dahil hindi nito alam kung saan pupunta. Sinipa ito ni Salazar kaya napaiga ito sa lupa at sabay tarak muli ng tabak sa mismong katawan nito. Iniwan niya ito basta na lang dahil alam niyang wala na itong kakayahan pa na muling mabuhay pa. Umikot ang buhay ng binata at bumalik siya sa pagtitinda ng kakanin. Patuloy niyang ginagamit ang mutya para sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Hindi niya nakalimutan ang kaibigan pero wala na siyang hinanakit pa dahil mula nang mapatay niya ang matrukulan ay nakawala na ng tuluyan ang puot at bigat sa kanyang dibdib.
Walang maihatid na mabuti ang pagkimkim mo ng galit para sa kapwa. Kailangan na marunong magpatawad at harapin ang buhay. Para magpatuloy lang. Dasal palagi para gumaan ang bigat na meron sa buhay mo. Huwag isisi ang kabiguan sa itaas dahil pagsubok lang ang lahat ng meron tayo. Kailangan na matatag ka sa buhay. Mabuhay ng payapa at manatiling magdasal sa Diyos dahil siya lang ang palaging makakapitan kung ikaw ay ubos na. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Salazar. Naway meron kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwento natin ngayon. Maraming salamat. Okay, so yun mga kabaryo, no? Mabilisan lang to kasi medyo hindi na maganda yung pakiramdam ng lalamunan natin. Pansin nyo naman, no? Pero yun nga, gusto ko sanang mahabang komento to kasi first time kong maka-encounter ng ganitong uri ng aswang. Matrukulan, di ba? Saka kita nyo naman, napakalakas talaga ng salsagan, di ba? Mutya ng salsagan. Hindi ko lang alam kung purong alog to o yung isang klase. Pero grabe, napakalakas. Wala akong masabi. Saka yun nga, nakakalungkot lang. Namatay yung kaibigan ni Salazar, no? Si Marcel, saka yung isa si Isabel, yung babae. Pero sana mas sumaba pa yung kwento, kaya lang yun lang yung pinaka na-encounter nito ni Salazar, no? Hindi na rin kasi inilahad after nung matrukulan kung meron pa. Pero yun nga, hindi ko rin matansya kung pang ilang hanay itong matrukulan sa malakas na uri ng aswang, no? Pero siguro, hindi pa rin to sasapat sa lakas ng gabunan, no? Kasi parang, etong lahing to may specific na ginagawa, gaya nung binubuntis yung birheng dalaga tapos, pag mga anak nakakainin yung anak, grabe yun. Hindi ko alam, parang baliw na uri ng aswang to. Kayo, kung may komento kayo tungkol dito sa matrukulan, comment nyo sa baba o kung alam nyo o narinig nyo na yung ganitong uri ng aswang. Yon, so hindi ko na patatagalin. Maraming salamat ulit sa patuloy na sumusuporta ng channel namin. Yun lang. Salamat.